Hindi dahil pinagluluto kita. Hindi dahil ipinaglalaba kita. Mahal kita, anak, kaya gusto ko mag-ingat ka. Lord, kahit wala ako sa tabi mo, kayang-kaya mong ingatan ang sarili mo sapagkat alam mo, anak, na mahal kita at iniingatan kita. praise the Lord! Amen! Kaya yung mga magulang takot na sa anak. Kasi hindi nila alam kung paano ipapagama yung love. Anak, kain na. Mamaya na yung homework. Ha? Nag-graduate ka, may ulcer ka na. Paano pa? Halika, kumain ka muna, mamaya na yan. Wow! Ang sarap, di ba? Alam niyo, noong high school ako, aba, gigising ako, luto na, ang gulay, almusal. Ha? Sabi ng nanay ko, kain na. Ganun pa man, hindi ko yung nagampanan sa mga anak ko na makasok, magluluto ako. Ha? Ipagluluto ko sila, hindi ako ganun galing na nanay. Napapakainin mo ng anak. Hindi ako naging ganun kasipag sa akin, kagaya ng aking ina. Kanya-kanya eh, napapapakita ng love, di ba? Doon sa nanay na kuba na, kalalaba. Hindi pa rin maramdaman ng anak ang hirap ng isang ina. Ha? Kasi kulang kayo sa pag-uusap. Kulang kayo sa pagliliwanagan. Sabi mo sa anak mo, anak ka, masakit na ng likod ko, baka naman pwede, tulungan mo ako. Ikaw magbanlaw, ako ang magpuspos. Praise the Lord! Amen! Bakit? Paano kita magsubaybayan na ako magkasakit ako? Ha? Paano ba ako makakapaglabada at makakapagbigay ng baon mo kung may sakit na ako? Kaya nga tayo kinakausap ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya huwag mong pagsawaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Paulit-ulit man yan, sapagkat paulit-ulit din ang paghinga niya. Praise the Lord! Amen! Amen! Kaya kung ako lamang ang tatanungin ninyo, hindi oras lamang ang pagsasaluhan natin pag-araw ng linggo, kundi buong panahon. Praise the Lord! Amen! Kakain tayo para sa physical body. Pagkatapos konti tayo na. Pagkatapos noon, umpisa na naman. Ha? Kapag isang araw nga lamang tayo makikipag-liig sa Diyos para mapakinggan ang kanyang salita. Kapag ang 6 na araw ay para sa amin na kung ano ang gusto namin gawin sa 6 na araw na. Ha? Sino ang gusto ng ganon? Maghapon tayo dito. Ha? Sa mga taga-The Voice of Jesus Christ, yung nag-commit na talaga, committed na. Alam niyo ba kayo ang may-ari nitong church? Praise the Lord! Amen! Bakit ito nasabing pag-aari nito? Pag-aari ito ng Diyos at kayo ay mga anak ng Diyos, kaya tagapagmana kayo. Praise the Lord! Amen! Amen! Ang gawain ito sa dagdag panahon na kung kailan ako'y tatawagin na ng Diyos para mamahinga. Kayo ang maiiwan dito, kaya pag-aari niyo ito. Praise the Lord! Amen! Kaya dapat alam ninyo ang responsibilidad.
Hindi lang kayo pupunta para makinig, pupunta kayo para gawin yung lahat ng magaganda dito sa church. Praise Ng the magaganda. Lord! Amen! Huwag mong kalilimutan. Kayo at ang magiging pamilya nyo, ang magiging anak nyo, ang magiging lahi nyo, ang magmamana na pinumpisahan ko dito. Praise the Lord! Amen! Kayo ang magmamana nito. Kayo naman ang magiging katiwala din ng Diyos dito. Yung magiging lahi nyo. Hindi mawawala ng kabuluhan ang pagpapagal natin para talaga. Praise the Lord! Amen! Kaya huwag na kayong manghina. Walang dahilan para manghina. Sapagkat ang kalakasan natin lahat, tayong lahat, ay ang nag-iisang nangako sa atin ang Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Kaya magpakasipag na kayo. At manindigan na kayo. At sabihin sa sarili mo, ngayon ay naghihirap ako. Pero sa kabila ng paghihirap na ito, alam ko, ako, ay may tatanggaping gantimpala mula sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya lalakas yung mga may karamdaman, yung mga may sakit, yung mga malnourished. Lulusog kayo sapagkat ang magbibigay ng kalusugan ninyo ay ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya pansinin ang katabi. Tingnan mo kung yan ay malnourished pa. Tingnan mo. Katabi. At ang taong malnourished, nako, mahirap humiti yan. Kaya humiti na kayo. At ang ngiti ay ibalik sa Diyos. Praise the Praise the Lord. Amen. Dapat kang umiti sapagkat ang Diyos ay napako sa krus para sa kaligtasan. Praise the Praise the Lord! Lord. Amen. Pero kung ay kasama na ng Diyos ang salita, ang lahat ng bagay ay nalikaayon sa salita, ang salita ay naging tao, si Jesus na napako sa krus. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Kaya ibahagi mo si Jesus sa lahat ng tao. Sa mga magitan ng ngitik na yun, na makatotohanan, hindi ngiti ka rin. Ngumiti ka, iparamdam mo sa tao na totoo ang ngiti mo galing sa puso mo. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! So walang tatamad-tamad ha. Ayusin niyo ang sarili niyo sapagkat nire-represent niyo si Jesus. Praise the Lord! Amen! Ha? Meron dito na tawagin si Yahweh. Ako naman, mensahero lang. Ha? Si Yahweh ang tatawag. Kapag tinawag ka ni Yahweh, parangalan mo si Yahweh. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Parangalan mo, do your best. Do your best. Wala kang sasayangin. Okay? Ready na kayo? Baka isa kayo sa matawag, ha? Kaya dapat lagi kayong handa. Praise the Lord! Amen! Oh, kapag tinawag kayo, ang kabutihan ng Diyos, sasabihin nyo. Ha? At ipagyayabang niyo sa buong mundo si
Jesus. Praise the Lord. Amen. Okay, Brian. Hindi ko na sasabihin kung ano ang gagawin mo. Si Brian, nilisan ng t-shirt ng The Voice of Jesus Christ sapagkat nakipagkasundo siya kay Taning. Si Taning, kalagabit siya, sinindatan siya, umampay siya. Siya ang umampay kay Taning. Bakit? Nakagawa siya ng mali. Gumawa siya ng ayaw ng Diyos. Kaya pinahubad sa kanya yung t-shirt ng The Voice of Jesus Christ. Pero ganun pa man, sa nagawa niya, nalungkot siya, ang puso niya ay binalik niya kay God. So wala ako sa pwesto para tumutol kay God na siya yung tawagin ko. So si God na sumawa sa kanya ngayon. Praise the Lord. Amen. Pakinggan nyo ha, patutuwa ni Brian ha. Magandang hapon po sa lahat. Napasalamat po ako kay God kasi napaka-light chance po na muli ako tinawag dito. Napakatagal na hindi nangyayari sa akin. Kaya po, na may share lang po ako sa inyo na about sa mga ginawa sa akin ni God. Yun. Na una, hindi ko po akalain na makakapag-aaral pa ako ngayon. Na Praise the Lord. Amen. Wala na, hindi na ako makakapag-aaral. Kasi yung nagpapaaral sa akin, nagkasakit na nawalan ng trabaho. So, yun, ginawa ko, naisip ko na magtrabaho muna, hindi mag-aaral. Pero, yung great ni Yahweh, napakagaling, napakabilis, na meron akong sponsor sa ibang bansa, na yun, sumulat siya sa akin kung anong maitutulong niya para sa akin. Sabi ko, gusto ko makapag-aral para makatulong sa magulang ko. Na, ayun, eto, nakatanggap ako ng sulat sa kanya na pag-aaralan niya ako hanggang sa makatapos. Praise the Lord. Amen. Napakasarap talaga kasi nagkaroon ng isang tao na gano'n na hinawakan si God para makatapos ako sa pag-aaral. Meron, at eto pa po, na sabi niya sa akin, pag nakatapos daw ako sa pag-aaral, kukunin niya ako para doon ako. Praise the Lord. Amen. Napakagaling talaga ni God. Tapos, ayun, na yung nalaman ko yun, sobrang tuwan-tuwa talaga ako na hindi na ako i-stop sa pag-aaral. Tapos, pagkatapos ko mag-aaral, may trabaho na kagad na nag-iintay. Na yung pagmamahal talaga ni God sa akin, na napakasarap na ayoko na talagang mawali. Kasi yung nagkaroon ako ng kasalanan, aminin ko sa inyo, napaka-lutang na lutang yung isip ko na parang halos lahat ng gagawin ko parang nasa isip ko mali, wala na akong tiwala sa sarili ko. Pero hindi, tinulungan ako ni God ng mga kapatid ko. Yan, si Kuya, si Kuya Francis na may birthday ngayon. Siya yung ginamit niya ako para matulungan ako para sa kasalanan na yun. Kaya ngayon, eto ako. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat, Yahweh. Mahal kita. Love you, Yahweh. Yun po, maraming salamat. Praise the Praise the Lord. Lord. Amen. Magkaroon kayo ng tiwala sa Diyos. Huwag niyong tingnan yung inyong mga sitwasyon ngayon. Wala kayong pera, walang magpaaral sa inyo. Si God ang may-ari sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Si God ang bumikilo sa mga taong may pananampalataya. Nakalimutan sabihin ni Brian, yung sponsor niya, taga Switzerland. Pero ganun pa man hindi tayo doon na nagsasalig ng ating pag-asa.